Hello mga kampi! Ito naman si Infinity TV Channel and ito naman may bago naman tayong update about sa speech ni ating Pangulong Marcos. Ayan, kasi kung isipin natin si Pangulong Marcos, parang hindi yan siya nagbubuli or nag-counter-attack sa ibang mga politiko. Pero ngayon, ginawa na niya ito, iwan ko kung sino ang nagturo sa kanya, kung bakit nagsabi siya na ang iba daw ng mga politiko, delivery na ng suka, ayan, binigyan na ng, nag-file ng COC, binigyan na ng kandidasi, ayan. So ngayon, anong inyong masasabi doon, guys, ayan. So, ito bago pa naman natin ipapatuloy itong video na ipapanood ko sa inyo. Ayan, subscribe na kayo kay Infinity TV Channel. Ayan, para madagdagan ang ating subscriber. Running to 5,000 na tayo. Ayan, so tulungan ninyo tayo guys. Ayan, para sa sunod na mga update, meron tayong So, i-click lang ninyo ang bell button. Ayan, para ma-update ko kayo. At mag-like kayo sa ating video at mag-comment din sa ibaba para kung ano inyong saloobin. And ito guys, panoorin ninyo ang video kung ano ang inyong reaction. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang amin pong ipinagmamalaki ang pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. May I ask, what's your views about this statement po of the President? Hindi naman kandidato si Presidente. Ang sinasabi namin kaming mga kandidato, hindi siya. So he was merely stating facts. And that is as far as his perspective is concerned. So it doesn't have anything to do doon sa sinasabi sa amin ng aming campaign manager na walang siraan o walang Kaming mga kandidato yun. How about others lang po? Sige po. Tama si Tito Sen. Si Pangulo ay bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin, pero hindi po siyang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin, siguro lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ngayon dito may ginawa. Either sa local government, sa Kongreso, sa Senado, may mga alam naman ho ninyo yun. You being the media, na I'm sure na Dario din po lahat ng mga ito. Hindi naman po natin pwedeng diktahan ho yun. Kanyang opinion po yun. Maraming salamat po. At saka, dagdag lang Saka there is such thing as hindi naman naninira kung may pinupuri ka Meron kang binabanggit na fact, tapos hindi nagagawa ng iba. Di ba? For example, pag sinabing nung crisis, nung pandemic, sino yung mga nakatindig doon physically? Ako, Senator Lacson, Senator Tolentino. Di ba? Sinabi namin yun. Pero hindi namin kayo nang magsasabi o mag-iisip, yung mga iba pala 2 taong hindi pumasok. Di ba? Ganon. Pero ang sinasabi namin, yung perspective na binubuhat ni Presidente yung mga kandidato. Ganon yun. Kaya lang, may tinatamaan. Dahil,
pag meron kang inangat, may tatamaan kahit pa paano. Parang gano'n lang yung perspective niya. Pero as I said, hindi siya kandidato. Sige po, Secretary Avalos, then Senator Pacquiao po. Ay, sorry. Okay. Well, let's look at it sa buong konteksto. Huwag muna yung isang parte lang. If I will recall it right, nagsimula ang ating Pangulo, pinupuri niya ang kakayahan ng bawat isa. 12 po kami at ang aming tema ay dalahan. Sinabi ng ating Pangulo, may mga re-electionista senador, may mga congressman na magkakasama, may mga abogado, may mga kababaihan. Pinuri niya ng pinuri. At nung sinabi niya na wala man dito sa mga ito, sa China, di man kami magiging ng China, well, for me, hindi naman masama na sabihin mo yun. No? It's not negative. As if you're going to look at that, lahat naman talaga kami, we are for Philippine sovereignty. Hindi ba? And none of us are against extrajudicial killing. No, so I don't see anything wrong with that, no, sa pagkasabi ng ating Pangulo. Let's look at it, yung konteksto ng pagkabuo, no? Sana yun po ang tingnan natin. Okay? Salamat. Kung ako po, no, mahilig ako mag-analyze, no? And I'd like to stretch my imagination a bit further. Alam nyo, yung Pangulo, may access to sa lahat ng information. So I'd like to think na mayroong pinanggagalingan yung kanyang passion do sa kanyang speech para magbigay ng pitch sa kanyang mga kandidato. No? Ito, I'm going to speculate. No? Posibleng may mga information na kung saan medyo extreme ito. Huwag nyo itong, sabi ko nga, speculation ito. Baka naman merong mga seryosyong threat, security threat, hindi lamang sa kanyang administration, kundi sa kanyang sariling buhay. Kaya minsan kasi pagka tayo nadadala ng emotion, na-express natin in a subliminal manner, no? Na isasama natin sa ating pananalita dito mismo sa press con, pwedeng nakakasagot tayo sa isang tanong na medyo lumalampas tayo sa tinatawag nating yung norms. Ano? So yun lang ang masasabi ko. As I mentioned earlier, and hindi naman tayo privy do sa mga posibleng dahilan o information na nakakalap ng Pangulo ng Pilipinas kasi unlimited, only yung kanyang information, unlike us, no, laymen, and possibly yung mga tulad ni Senator Tol na nakaupo sa Senado at yung mga congressmen, hindi rin nila abot yung mga malalalim ng mga information na pwedeng pumasok sa ang information do sa kaalaman ng ating Pangulo. So yun lang masasabi ko. Kaya I'd like to stretch my understanding by analyzing kung bakit ganon ang tono ng kanyang speech. Yun lang po masasabi ko. Yes, Senator Pacquiao. Hindi naman siguro atake yun. Para sa akin, hindi naman siguro atake yung sinabi ni Presidente, kundi sinasabi lang niya yung background, lahat ng mga kandidato, yung line-up niya. And also, gusto ko lang sabihin sa lahat na yung mga kandidato na mahilig mang-away o tumatakbo, mahilig mang-atake, siguro hindi siya tumatakbo para sa bayan, kundi tumatakbo siya para sa kanyang pamilya. Kasi pinipersonal mo, at the end of the day, ang taong bayan naman pipili. Kami ay nandito tumatakbo, nagpipresenta ng aming advokasya para mapaganda natin ang pamumuhay ng bawat Pilipino, mapaganda natin ang Pilipinas. Yun ang trabaho namin, kaya kami tumatakbo para ipaalam sa inyo na ito yung plano namin na para sa kinabukasan ng ating bansa. Hindi namin kailangan awayin yung kalaban namin o sino yung tumatakbo dyan. Dahil hindi naman kami magkalaban, kundi nagrepresenta kami ng maganda naming programa para sa tao, at the end of the day, ang tao ang pipili. Ngayon, kung may mga tao na palaway, may mga kandidato na palaway, mag-isip-isip tayo kasi sigurado ako, yan, maniwala kayo sa akin, ang dahilan ng pagbagsak ng bansa natin mula noon hanggang ngayon, dahil sa korupsyon, dahil sa kahirapan, dahil sa paghihirap ng mga Pilipino, at dahil sa korupsyon yan. Kaya
Alamin natin. So napakinggan ninyo guys, ayan, at ito ay na-interview din ng mga press, ang mga senatorial candidate ni Alyansya under kay Pangulong Marcos kung ano ang kanilang mga reason, at ito guys, pakinggan ninyo at napakinggan ninyo ang kanilang mga saloobin. Ang iba naman doon ay ang sabi, kasi si Pangulo ay hindi naman kandidato, karapatan niya kung anong kanyang sabihin, pero kahit hindi sa kandidato, wala siyang karapatan magsabi sa mga kapwa candidate na nag-delivery lang ng suka. Kahit nag-delivery sila ng suka noon, yung mga bata pa sila, siyempre naniningkamot sila, o sa Bisaya pa naniningkamot sila, na para makatapos sa pag-aaral, at ngayon naging success sila, at naging na-success ang kanilang career, at ngayon tumatapos na ng mga nasa senatorial, at kasi mostly naman doon sa kabilang sa Team Soka, pakalagan natin ng Team Soka. Kaya kasi doon ay mostly naman sila ay mga attorney, at inaamin naman nila noong kabataan sila daw, ayan, nagbibinta din talaga sila ng suka para may pangbaon sila. Pero hindi dapat natin ito kasi ito ay kumbaga yun ng nakalimutan ko, kumbaga marangal na trabaho at para makatulong sa pamilya. Ayan, ako nga nabibinta rin ako noon, pero hindi lang suka, may mga bayabas, kung ano mga prutas binibinta ko. Ayan, pag may naghiram sa akin ng papel, binibinta ko rin yun. Para mayroon akong baon. Kaya hindi yan excuses na... Isa pa, ang iba naman, according to Ping Lacson, kasi kita ko ay baka may natanggap o may si ating Pangulo nga death threat, kaya sinabi na yun. O ano naman connection sa death threat niya sa delivery ng suka, di ba? Ang kanilang mga rason ay malayo. At according naman kay Manny Pacman, ayan, ang kandidato daw nga counter-attack ay ibig sabihin daw ay hindi yan maka-Pilipino o makabayan. Ayan lang. So, pinagtatamaan niya po si Pangulong Marcos. Ibig sabihin pala si Pangulong Marcos hindi makabayan. Ayan, hindi daw daw ang ating Pilipinas. Talaga totoo naman sinabi niya. Di ba? Anong nangyari sa Pilipinas? Ayan ngayon. So, silang dalawang nagpatamaan. Ayan. At hindi alam ni Pangulong Marcos naman, may kandidato siya, may sa line-up niya na nagbibinta ng tubig noong kabataan niya, nagbibinta ng balot, nagbibinta ng pandesal. Yan naman ay si Manny Pacman. Yan. So, natamaan po si Manny Pacman yun. Kasi bago niya nagtapos ng message siya, si Bongbong Marcos na about siya. Ito guys, salamat naman sa inyong walang sawang panunood sa aking channel. Ayan. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan kasi mahirap magkasakit. Ayan. Bye-bye guys. Love you.